Napawaw ako guys kasi nag-variegated siya guys. So, guys, kasi eto na yung variegation niya. Ayan siya guys. Ito yung variegation niya, pinaka-latest na. Kailangan natin magsuot ng ganito guys kasi namumula na yung mukha ko sa init. I know that you're being gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong. After the blood ran out, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. Hi guys! Good day po sa lahat and we're here sa phase 2 na area namin guys. So today is alam nyo naman guys na dati ko pang binablog yung plano namin dati na bibili kami ng net sana for this area para malagyan namin ng net para makapagsimula na tayong magtanim dito sa phase 2. So ayan guys, so good news kasi may net na tayo. Ayan, so ilalagay ko siya today. Ayan, ako lang at saka yung anak ko guys, yung nandito. Ayan, si Ate Gwen. Kami lang yung dalawa kasi si partner is busy din siya sa kanyang binabalak na itatayong negosyo nga. So, ayun. Naghahanap siya ng mga supplier. Ayun. So, ito yung pinaka, ayan. Ito yung pinaka, guys, dito natin lalagyan ng net sa ibabaw. Pero yung nandyan ko na net guys, it's a double. Ayan. Double siya guys, nagkakahalaga siya ng 70 pesos per meter, pero double na siya, so it means malapad na siya. And yung single naman is nagkakahalaga siya ng 40 per meter. So ang ginawa ko is para medyo makaless tayo is bumili ako ng double siya pero bumili ako ng 7 meters. So kung one by one natin yun, or kung hindi siya double, naglalaro siya sa mga 14 meters, ganon. So, ayan guys, pero nakatipid tayo kasi kapag bumili tayo ng single is 40 nga yung per meter, pag dalawa is 80. So, ayan, medyo nakatipid tayo sa double kasi 70 lang. So, nakaless tayo ng 10 pesos. So, not bad guys. Okay na din yun. Siyempre, naghahanap tayo ng medyo hindi mahal. Yung lang, ma-afford natin and be practical na sa pagpili ng mga ganyan. So, ayan guys. So, sisimulan ko na kasi medyo na din, may araw na. It's almost 9 o'clock or 10. Ayan. And, first na gagawin ko is gagawa muna ako ng hagdanan kasi hindi ako makakaakyat dyan guys. Hindi tayo si Spider-Man. So, gagawa ako ng hagdanan para doon po tayo umakyat. And, para malagay natin yung nets. Ayan guys, sasamahan niyo po kami today ni Ate Gwen and keep on watching. But before that, kung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel is huwag mong kalimutan na mag-subscribe and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever we upload in new vlogs. And guys, so ganito yung area namin dito sa phase 2. Ayan, may mga kahoy dyan na nakatambak. So dyan ako kukuha ng gagawing hagdanan. May mga ibon doon. Ayan, may mga ibon. So ayan guys, so hindi talaga, medyo hindi talaga dito na guys kasi yung area sobrang damo, maraming damo na. So ingat-ingat na lang din, baka may ahas. Ayan, so gagawa muna tayo ng hagdanan natin para gawin natin meron tayong akyatan. So, actually meron naman dito guys. I think pwede na lang siguro siya, pero matry ko na.
pwedeng pahingahan kapag nandito kami. Kasi yung anak ko, yung minsan is pumupunta dito and bala ko kasi i-focus din tong phase 2. Bala ko siyang talagang ituloy-tuloy yung pagtrabaho dito sa phase 2 para makita ko na talaga yung effort ko. So, yun guys. So, ang plano ko is dadalhin ko siya dito. So, walang pwedeng maupuan or mahigaan niya. Ayan, kasi ano naman yun eh. Pag nandito siguro yun is, ewan ko kung matutulog yun dito guys. Pero, so far kasi dadalhin ko siya dito. Kailangan din talaga na may matulugan kasi bata nga, 2 years old. Yan, kailangan din ng medyo may magpahingahan. So, ayun guys, kakatapos ko lang putulin yung mga kahoy na eto siya. So, itong mga kahoy na ito guys is andi dito lang, parang mga gamit na talaga and gusto ko siyang gawin nga. So, meron ako dito na, ayan, naputol. Ito siya, at saka, ayan, is gawin ko din yan siya guys. So, ayun. So, ito na muna yung magagawa natin guys, kasi sobrang init. Even though, ayan na, lagay na natin yung net. Ayan, nakikita nyo ba yung net? Wait. So, hindi ko alam kung nakikita nyo yung net, pero sobrang nipis talaga ng net, guys. Ayan. Ang plano ko niyan is lalagyan ko ng yung mga plastic cellophane. Kagaya ng green na yan, guys. Yung green na yan is galing yan doon sa bahay. Dinala ko dito kasi 20% lang yung ng init. Kasi sobrang init talaga dito, guys. Like, yung ganitong oras, ayan. Sobrang init. Tutok sa araw, talagang masusunog ka. Yung mga body marks ko, guys, is nasusunog na nga. Papakita ko yan sa inyo mamayang hapon na konti. So, ayan guys, may maupuan man lang kapag nandito kami kasi talaga nakaupo lang kami sa mga ganito or dyan sa mga gilid-gilid na ganito guys, so ganyan. So, kailangan ko dahil namin ng meron din talagang medyo mapahingahan. So, ayan guys, so gagawa muna ako nito. Ayan guys, kakain muna kami. Ayan, with Ate Gwen. Ayan yung ulam namin guys, hindi pa pala nahain. Pangsip at saka. Ayan guys, mga unsa mi. Kanang, mga unta guys. So, lami diri akad nagkampin-kampin. Ayan. Pero igang gid siya guys, ang akong naong. Shout out sa atong sinina nga hiniktan. Ayan, habun niya ng pansin niya. Bali man ka Ate Gwen, dapat ka na. Ganyan. Yan yung plato mo. Yan yung pansit. Ang pansit. Guys, nami banig. Nami hapin nga. Anak ko kaganina mo ba? Unya, pinianak mo siya pa. Ihatid na lang daw yung sudan. Yan ang pulisyo kong dumagan. Ato pa sa balay? Ihatid ko sa sudan nila. Sa'yo lang, sudan po. Koan. Ang anay, titantan. Sa'yo kayo, sudan ni Tantan. Sabaw. May kaon. Wala, tulog pa man siya. Ay, natulog pa. Ay, ito lang tinidor. Ayun guys, kain. Ito yung ulam namin. Oh, muna yung sudan guys. Ayan. Ang puso sa saging na gipunuan. Tapos, ayan, pansit na walay subak. Pansit try mong giingon no. Wala mo niingod ka ng pansit nga na subak. Hindi kasi pa po minit. Ayun guys, nga unta maniud to ta guys. Guys, alas 12 na. Ay! Sorry. Wala, may sabaw eh. Nabot ani auntie oy. Actually guys, kung naitao dito mo malili jud ni. And then, makita gid mig tao guys kung na malili dito.
dako pa jud ni og hinloon di ari sa pisto. Ay actually dali naman siya ang hinlo guys. Ang ano lang ibabaw lang jud kay sobra kainit. I think akong nasunog. As in init jud siya guys. Ako mga burly marks dari ang side. Ayun guys, ayun na nangipansin na akong sinina nga ikot-ikot. Style na siya. Ako mga burly marks di ari guys. Last time guwapa ka ito sila. Karon parang gisulod sad di panguhaan then nangasunog sad ang dahon niya kaya. Actually, nagbutang na ko diri ari og lock. So, nagbutang na ko og lock pero sa kadanghag sa kadanghag na ko nawala ang susi. So, ang ending di siya ma-open. Gilongnos na pud nako ang kadina para ma-open siya. Ano na nakitaan sa mga tao na open na pud di ay sulod na pud. Happy. Lesson learned. Di magdinanghag. Tapos last time ang mga talong di ari guys ang gipampulungan. Na-shock ko karon kay daghan kaay sa bunga. Ang di man siya ingon as ina daghan kay bunga pero sa isa ka punuan siguro na 5 ana ang bunga tapos pwede na siyang makuha. Unya hapon guys kuha na to na siya. Kay karon di na kaayo init. So karon kay init alas 12 sa udto. Diri kay nay hangin pero as in init lang gid siya. Di ni mo ma-feel kaayo ang init pag nasa. Ano yung kanan guys yan. Actually kana siya nga kahoy. Sagbot na siya dati guys. So wala mo gikuha, wala mo giibot. Ano siya oh. Ano siya ang punuan. Wala mo giibot kay para may landong pud. And para na apoy landong nga diri ang side. So diri pud nabuhi ako mga manitri nga seedlings ayan oh. Mana to manitri nga seedlings pero karon ako'y dala ng mga seedlings na manitri. Ako'y dala ng mga seedlings na manitri. Seedlings na pud na ako diri unya pahapon guys kay arang kainit sa jud diri karon. Magbuhat sa ako pwede na mo ka relax paras ani guys oh nagkaon ni wala ni ka lingkuran mayon tatong na ay bisag kadtong gihimo na ko ganina okay na to siya so hapit nito mahuman kunting push na lang igo siguro mo landong mahuman pud to nako siya so bisag kung sa kainit guys ang kalabo fighter gud siya kaayo wala gid siya nga sunog na dahon wala gid as in Kalabo guys. no siya yung nasunog ang dahon na mga mayana na nasunog ang dahon tungod sa kainit. Hopefully ang net na gibutang na mo dili gid siya makasurvive sa init. I mean mulapos gyapon ang init pero butangan na lang na siguro na kog mga cellophane para mag-green sad siya diri sa baba. Maging mata greenhouse so. Charot. So, sorry po, pasensya po sa mga hindi nakapaintindi sa sinabi ko. Bisaya po yun. Kaya gusto ko lang magbisaya para ma-deliver na ko ang istorya of Mayo. Kasi na ato mga Tagalog guys na iba siya po nila kay pangit daw ko mag-Tagalog sa comment section. Nagdaan lang ako. Kay wala mo choice. Musulod dere, mula po dere. Hindi po kami pure Tagalog. Pero kami mga Bisaya, marunong kami mag-Tagalog, marunong kami mag-English, marunong kami mag-Bisaya. So guys, kailangan natin magsuot ng ganito guys kasi namumula na yung mukha ko sa init. Kaya hindi naman after ng ginagawa natin is hindi naman masusunog yung mukha natin guys. Ayan. So, mata lang yung nakalabas. So, siguro okay na yan para masimulan ko na yung ginagawa ko. Tara, ang init talaga guys, super. So, ayan guys. So, tapos ko nang lagyan ng net. Ayan, sa ibabaw. And also that area din. Pero yung net guys is super nipis niya. Ayan. So, ang plano ko guys is ayan, tara po tayo doon.
So, ang plano ko guys is ganito na lang siya. Lalagyan ko na lang ng ganito, cellophane na green sa itaas. At least, light pa rin siya. So, hindi siya madilim. So, ayan siya guys. Kasi ang nipis lang talaga ng net. So, dapat sana is gawing double siya. Pero, gusto ko kasing i-full lahat talaga siya. Kaya, ayun. Anyway, it's okay. Kasi lalagyan ko na lang ng ganyan. Yan, green na cellophane. Para hindi talaga as in mainit. Nandito din na area guys. Then, guys, ganito yung nangyari sa aking burly marks. Nang dahil sa sobrang init. Ayan guys, sobrang nasasayangan ako. And I think parang kinuhaan na din yung aking mga burly marks. Kasi as in, konti na lang talaga siya. At yung iba talaga is super sunog na sunog talaga yung dahon. Nakakaawa talaga sila guys. Kaya kailangan ko silang i-rescue. Ayan oh. Super sayang yung ating burly marks. Kaya ayan, i-rescue ko yan sila. So by tomorrow guys is mag-start na akong magtatanim dito. So for now is ganito lang po muna siya. As in, about sa grass guys is ang plano ko niyan is hindi ko talaga as in ako kunin yung grass sa ilalim. Ang plano ko is ikat-cut ko na lang. Para bibili na lang ako siguro ng cutter guys. Para hindi talaga, para pakat-cut na lang yung damo. So hindi talaga siya as in kukunin talaga. Yung as in lupa lang yung natitira. So yun yung plano ko kasi yung grass din is isa din na sa nakapag-humidify sa mga halaman. And which is yung halaman, yung mga tanim nga dito is sobrang ano na nga niya. And sobrang siya sa init. And ayan guys, gusto ko ipakita sa inyo yung ating talong na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan siya guys, may bunga na siya. Actually, yan siya ay kinuhaan na namin. Ayan, may nakuha na kami kasi ilalagay namin sa tawag niyan, paksiyo. Ayan guys. So, pero eto siya is nasira na talaga din to siya. Kaya kukunin na lang natin. Ayan siya guys. Oh. Ayan. Yun sa nasira na talong. Anyway, it's okay. And guys, sobrang maliit na sila pero may mga bunga na. Ayan guys, oh. So, nagbabago yung kanilang dahon. Simula nung pinutulan ko sila. We have, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 puno talaga to ng talong dati guys. Pero, 8 lang yung nag-survive. Until now is dito pa din sila. Nating mayana doon talaga is super pangit na. So, ayan, pipilitin pa din natin yung pagandahin. So, yun ngayon na palagi na tayo nandito sa phase 2. And ayan guys, kanina is binilahan tayo ni partner ng kandado. Ito siya guys. Ayan, may pang-lock na naman tayo. So, wag na nating walain yung ating lock guys. Kasi walain. Sana hindi talaga mawawala yung susi. So, kasi dati is yung nawala is susi. So, ayan. So, ingatan na lang natin. Yan guys, tatapusin ko muna that area guys. And after that is uuwi na kami kasi medyo hapon na din. And ayan, that area na lang muna yung tatapusin namin. Ayan guys, may papakita ako sa inyo guys. So, eto siya, si calculata na alocasia guys. Napawaw ako guys kasi nag-variegated siya guys. So, ayan. So, nakikita nyo ba yan siya guys? So, eto yung pinaka-old leaves niya, which is yung variegation niya is konti lang, like ganito guys. Ayan, yung pasensya sa kamay guys na kasi madumi yung kamay natin guys kasi tayo ng damo, nagtabas tayo. And guys, nakikita nyo yung variegation yan guys. Ayan siya, dito na banda meron. And dito din na banda guys is meron.
And eto yung parang latest na niya na leaves. Yan, yung variegation niya is nandito, 1, 2, and 3. Ayan siya guys. And napawaw ako sa pinaka-latest niya na leaves guys. Kasi eto na yung variegation niya. Ayan siya guys. Ito yung variegation niya, pinaka-latest na. Hindi ko alam guys na this one is the variegated alocasia guys na calculata. Kasi nung itinanim ko to dito guys, is purely green lang talaga siya. Ayan siya guys, so ayan yung mga variegation niya, isa dito, dalawa, ayan. Ayan, so nung tinanim ko siya dito, it's pure green lang talaga siya na alocasia na calculata. So pure green talaga siya guys. So nagganyan lang siya guys, turn siya into variegated. Ayan, papakaabangan ko yung bagong dahon niya na ito guys, kung may variegation ba din yan siya. Pero ito talaga siya guys, is talagang direct into sun. Kasi ganyan nga dito. Ayan. So, talagang kapag 12 o'clock, tutok na tutok yung araw dito banda. Kaya siguro nagkakaroon ng variegation to. Kasi sobrang tutok sa araw. Kaya eto din guys, oh. Kaya siya nagka-yellow kasi sobrang tutok nga niya sa araw. Pero ito talaga is nagkakaroon ng variegation. Yung mga leaves niya na bago. Ito yung pinaka-latest niya guys, which is lumalaki yung variegation niya. Etong nasa dito niya, is papakaabangan ko yan. Baka mag-variegated din yan siya guys. And nasa lupa ko lang siya tinanim guys, sa ground lang. Hindi talaga to dito na anuhan guys, kasi napabayaan na to dito. And yung katabi niya is yung maliit na money tree yan. So, maliit na money tree yan. So, bala kong palakihin yan para medyo, meron tayong money tree this area. Ayan guys. Tipaklong. Ayun. So, ayan guys. Nakakaganda lang kasi may variegated. Dito na area guys is palaging nagbibigay ng variegated na halaman. Kasi nakakakuha din ako dito ng variegated money tree. Last time nakakuha din ako dito. Pero eto nga siya ngayon is, eto namang alocasia. So, hindi ko akalain guys na variegated siya. So, yun guys. So, nagmumukha na tayong variegated dito guys. Kasi kanina sobrang nabilad tayo sa araw. And yung mukha ko talaga guys is sobrang pulang-pula. Parang nasusunog talaga siya. Sana talaga is okay lang yung mukha natin. And ayun, sobrang init talaga kanina. Ano yan guys, dito ko natatapusin ang vlog na ito. Kasi pauwi na din kami guys. And hapon na, it's almost 5 o'clock na. And hindi ko na alam yung aking garden doon sa bahay kung ano na nangyari. Yung mga halaman natin baka nainitan. Kasi kinuha ko yung isang net kanina. Pinakuha ko guys. Eto siya, yung isa to sa net. And isa yan sa net natin doon sa garden natin sa bahay, which is pinakuha ko kasi gusto ko ma-full talaga dito ng net kasi sobrang init, nakakaawa yung mga halaman pag dito na inilagay. So ayan guys, but now is yan po muna yung ating natapos, and tomorrow is another day, and tomorrow is dito na naman ako bukas. So sana is samahan niyo din po ako, and maraming salamat po sa inyong panunood. And it's me again, Mutia Baliling ang Plantita from Davao City. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, forget to subscribe it now, and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever we upload a new vlog. So that's all for today. Babush everyone, keep safe, ingat po kayo, stay at home. God bless, babush, and paalam, bye!